Gusto ko lang pong balikan kasi medyo natalunan yung pong tanong ni Honorable Senator Raffy about union busting at sinasabi po ng DOLE at ito'y pinasisinungalingan ko rin kung sakaling hindi nyo nalaman. 2015 when we registered the union, Unified Employees of Alorica, it was requested to be dissolved by Alorica to the Department of Labor. Natalo po ang management. So what they did, they terminated each officers. Until right now, naka-archive po ito sa DOLE. Teka muna. So, natalo yung management. Yes po. So, nung natalo sila, gumanti, terminate. They do the retaliation Right. to the officers and to the members. Okay. Does that... And because of that, so kasi po malaki ang pangangailangan ng mga BPO workers to support our family. So much, of course, naintindihan po namin na we need to prioritize finding a new job to another call centers, other companies. So nagkawatak-watak na po. But that falls under illegal termination. That is correct. And aside from that, I would like to emphasize, So, nag-file po ba kayo sa DOLE? hindi pa po at this moment. Yes, sa DOLE, yes po. Nagfile So, po. sa ngayon, is it ongoing? The case is It's archived, no. Oh, Since archived. 2018, it was archived. No, it's the Department of Labor. Actually, nagsimula to NCMB under USEC Maglungsod up to USEC, sino USEC nun? Basta that's the date until 2018. We still have the papers actually to that one. Maybe you would like to check. Kung pwede, pakibigay nyo lang sa amin. Kasi So, 2015 pa yan eh. yes, Dapat yes, by this time na-resolve na yan kung ano. Pero i-verify namin sa NCNB. yes po. And then thank also you. would like to emphasize, Sir Raffy, in case anybody doesn't know here, marami po sa mga call center company when they gave us contract is not to join any organization or unions. We're not allowed to. So nung nalaman po namin yung karapatan namin, naguluhan kami. Bakit nakalagay sa kontrata? Dahil daw po under PEZA, Philippine Economic Zone, so they have the self-regulated rule. Kaya nagtanong kami, ano po ba dapat sundin natin? Yung labor code or yung PEZA? Kasi kung nakalagay ito sa kontrata namin, ito yung naging dahilan ng pagkakupot ng mga manggagawa na matakot sumali sa organization. Okay, DOLE, can you answer that? Yung question lang, PESA ba o sa labor? Hindi, code? Mr. Chair, constitutionally guaranteed right po yun, yung karapatan na mag-organisa nila. Ang sinasabi po ni Ma'am Sir ay nakalagay daw sa mga employment contract. Baka we can check po sa IBPAP rep, Mr. Chair, kung totoo nga pong ganyan ang practice. Pero hindi po dapat ganun, Mr. Chair. Nasa constitution po natin yung karapatan. And then you po should inform each and every BPO companies dito sa bansa natin na mamali yung pag-aakala nila, yung pinapractice na dito. Madam, baka pwede kami makahingi ng sample ng contract para ma-review namin. Kung pwede. For the contract, we'll talk to our members about this kasi confidential eh. Natatakot po silang maglabas about that. But we're willing to, if Sir Raffy would like to talk to our members, we can bring them warm body Okay. to your office. Sa next hearing Senator siguro. Raffy. Yes, we can do do that. And if maybe siguro kung kay Senator Raffy, they will give the trust. Because we in the BPO industry, honestly, 1,000% do not trust the government anymore. Sa tagal ng panahon na 2006, sumisigaw kami sa karapatan namin. May mga namatay sa loob ng kumpanya. May mga video kami na pinapump na lang ang empleyado nang hingisay na sa loob. Marami po yan. Because of that, natatakot na kami. Kaya we are really finding trusty people na talaga mapagkakatiwalaan namin because retaliation are very rampant inside. Hanapan ka lang. Every time na kayo po'y nagpa-file ng complaint o lumalapit sa DOLE or any agency, government agency for that matter, hindi nabibigyan ng aksyon yung inyong reklamo, hindi pinapansin, or kuminsan pinapansin man, pero after that nag-retaliate yung company at Yes i-terminate kayo. po. And the DOLE is not doing anything about it?
Yes po. Kasi most of the time, meron po sa Sena pa lang, ang tanong na sa amin, magkano ba ang kailangan? So, Who asked that question? that is being asked sa Sena pa lang. Kapag nagpa-file kami ng kaso, do you have numbers in mind? So, naisip ko, kaya pala ang daming folder dito sa Sena, no? Ang daming kasong nakafile kasi binibili na ang karapatan ngayon at hindi na Teka naililista. muna, sa Sena pa lang, pera-pera na agad? That's true. I can vouch for that. Hindi naman po, wala kasi dito ang INCNB at saka ano. Pero hindi po totoo lahat ng mga sinasabi ni Ma'am Sara. Kasi yung SINA, yung single entry approach, doon pa lang bago mag-ripen ng ang kaso sa NLRC o sa INCNB, inaariglo muna yan. Ibig sabihin ng isinisettle muna as part of the judicial process. Hindi yan inadapt yan ng SINA para mapag-usapan kung kung hindi naman masisettle, ipinapasa yan sa proper authority like in NLRC or in CNB. Hindi, pero sir, hindi pwede yung pag-upo pa lang agad, magkano gusto mo, magkano kailangan. Hindi naman po. Hindi, dapat may mediation, may pag-uusap muna, and then Oh, sa process ng pag-uusap, yun, madetermine kung magkano talaga dapat ang pwedeng maibigay dun sa employee na nagreklamo. Actually, Mr. Magkano benefits na dapat makuha niya. Pinag-uusapan niya. Huwag yung outright forthwith na Hindi naman po, hindi naman parang insulto po yun, sir. po. Insulto yun. Opo, insulto po yun. Actually, hindi naman po yun ganun ang pag-upo ka agad. Magkano ba? Hindi ganun. Pinag-uusapan as part of the process po yun. Correct. Dinidetermine muna kung Determine muna. Tama po yung kung sabi magkano ninyo. bang benefits, Oo. yung Yung kailangan, po muna ang sinasabi. magkano yung kulang. Oo. So, sinusukat mo na yan at Oo. meron pagbabasihan yung amount na at the end of the day, mapag-usapan na para maibigay doon sa complainant. Yes. Hindi yung pag-upo, right there and then, how much do you need? Hindi naman po ganun na hindi naman po ganun ang otherwise hindi lang BPO ang sinisina eh. Lahat po ng mga kaso tungkol sa NLRC at saka INCIN. At kung kayo ang BPO lang ang sinasabihan na magkano kaagad, hindi po yun kasi yung ibang mga kaso hindi naman ganun ang nangyayari. Bakit BPO lang ang Okay po. sinisingle out? Gusto ko pong sagutin, Yusek, no? Sabi nga po ni Sir Rafi, hindi naman po kami mga siraulo para i-front yung face namin here. 100% I can vouch for that. And aside from that, may biktima rin kami. Ito po ang aming Vice President from Bridgetown of Bien. Siya po, I would like him to testify about this kasi siya ay biktima nito. Go ahead, sir. Hi, Ay, salamat. ma'am, sorry, ma'am. Sorry po. Yes, ako po ay isang buhay na patunay, sir. Regarding dun sa offer. Nandun naman tayo i-hearing yung kaso. Kaya lang, ang kini-question natin is the intention why you brought up kagad. Do you have figures in mind? How much ang expected mo for the settlement? Hindi ba dapat ang tono ng Department of Labor sa kaso ay dapat patungkol sa pag-assert, ilaban mo yung kasong yan, may labang ka. The reason why I filed po kasi, it's because of being floated for 6 months without pay. So inilaban ko po yun, nag-file po ako ng kaso sa Sena. I personally experienced the process and I was surprised na ganito pala kagad ang inisyatibo ng ano. So sir, if you want to talk to me, who's the secretary of that lawyer? Who told me that? It's Attorney Anatalio? Anatalio? Something like that? That's his secretary. So, syempre, kung paano magsalita ang secretary, tanungin mo paano siya i-handle ng abogado. Diba? Kasi, syempre, nagre-reflect yan eh. So, hindi nakaka-proud na mag-settle tayo lagi sa pera kasi the labor law is there for us to assert and dapat yung pangil ng DOLE nandoon to support that law. Hindi settlement kagad, hindi pera-pera ang labanan because pag pera-pera ang labanan,
Nakakawalan na ng dignidad. Nawawalan kami ng dignidad, not just only for the BPO workers. We're not focusing only on that. Yes, tama po kayo doon. But across all the manggagawa, the DOLE should put dignity with the law that is created, not about settlement of money. I agree with you. Kasi Dole, hindi lang mo po pera. Titingnan din natin yung reason ba't nag-complain yung isang manggagawa. And so, meron pagkakamali yung employer. So, kung ano yung pagkakamali ng employer, titingnan nyo para pagdating ng panahon, hindi na maulit yung pagkakamaling yon para makagawa kayo ng polisiya to ensure na it will not be repeated anymore, not only from that employer na being complained, but also sa iba pang mga employers. Yun eh. So titingnan nyo the big picture, hindi yung kayo nakafocus agad. Kaya pumunta rito dahil pera. Dapat wag ganon. Dapat tingnan nyo the big picture na kaya nagreklamo to, merong bad practice na ginagawa ng mga employer na dapat tapusin natin, gawa natin ng paraan sa pamagitan ng pag-come up with policy. Okay? Now, bago tayo magtapos sa BPO kasi meron pa tayo sa mga construction workers,